Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo muli ay bumabalik sa banal na misa para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Alam natin tayo ay mahina at napakarami natin mga problema at pagsubok na pinagdadaanan. Ang ating ding bansa ay dumadaan sa isang malaking pagsubok. Pagdasal natin ang bawat isa. Liban pa dyan ang ating mga personal na hinaharapan na sakit, bigat. Meron tayong mga lungkot sa ating mga puso. At alam natin, hindi natin kaya ang lahat ng mga masasamang nangyayari sa ating buhay kung tayo ay nakalayo sa Diyos. Yan naman, unahin nating kilalanin ang ating mga pagkakamali, ang ating pagkukulang sa Diyos. Para tayo ay makitang karapat dapat muli na makatanggap sa kanyang mga banal na misteryo, tayo muli ay palakasin niya para malampasan natin ang ating mga iba't ibang problema at paghihirap. Sabihin natin, inaamin ko Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapating sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan niyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilihin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Purihin ang Diyos sa dukhay nagtatampok. Ang pooy purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Purihin ang Diyos na sa dukhay nagtatampok. Iya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoon Diyos na sa kalangitan dooy naluluklok. Purihin ang puong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Mula sa alabok ang mga mahirap sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang puong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga makapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito ako'y hinirang na mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko,
Hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo'y naging dukha upang tayo managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Sinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa kanyang sarili, alisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayon tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang pinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ng kayamanan na sanlibutang ito. Maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan ng maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa mga malalaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay
ay mandaraya din sa malalaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sinong magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sinong magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Can you greet each other? Mga katabi niyo po, Happy Sunday! Happy Sunday din po sa lahat ng ating mga masugid, tapat na taga-subaybay ng ating banal na misa. We are praying for you, most especially our sick brothers and sisters, at binabati din po natin lahat ng mga kapatid nating OFW. Palakpakan naman po natin ang ating mga bagong bayani. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo para sa ating bansa, para sa inyong mga pamilya. Ang tanong ko lang po, anong ginagawa nyo kapag malungkot kayo? What do you do when you are stressed, sad, and depressed? May dalawa po akong natanggap na napakagandang payo o advice. Anong magandang gawin kapag tayo ay nalulungkot? Una, sabi po, lagay nyo daw yung problema nyo sa My Day ng inyong Facebook. Bakit po? Kasi pagkatapos lang daw po ng 24 hours, mawawala yan. Hindi po ba? O nga naman po, no? Napakagandang paalaala. Alisin mo sa iyong isip, kalimutan mo ang iyong inaalalang problema. Amen? Habang nandyan sa iyong isip, manganganak yan. Habang nandyan sa iyong ulo, nakakabigat sa iyo yan. Pero pangalawang advice po, kapag meron kayong problema, magkape kayo. Kapag kayo'y nai-stress, magkape kayo. Kapag kayo'y nadidepress, magkape kayo. Kapag wala kayong pera, magkape kayo. Kapag may sakit kayo, magkape pa rin kayo. Bakit? Basta't kape lang po ng kape, habang hindi ikaw ang pinagkakapihan. Magkape po kayo, mag-enjoy kayo, kasi darating ang araw, hindi ka na makakapagkape. Meron ng ibang taong magkakape sa iyong lamay. Hindi po ba? Mga kapatid, tandaan po natin, may hangganan ng ating buhay. Hindi po humahaba ang iyong buhay sa kakaisip sa inyong mga problema. Kaya mga kapatid, huwag niyong sayangin ang inyong mga oras. Maging masaya kayo ngayon. Choose to be happy always. Choose to see the light in the midst of your darkness. Choose to smile even in your pains and problems. Amen? Kasi ito lang po ang aking pinagtatakhan. Bakit ba ang hirap nating pasayahin? Why is it so hard for us to be happy, to be joyful? Para maging masaya tayo, kailangan pa natin ng tulong sa labas o kaya naman sa ibang tao. Hindi ka matatawa kung walang magjojoke o magpapatawa sa iyo. Hindi ka mangingiti kung walang magpapangiti sa iyo. Hindi po ba? Kaya naman meron pong umiinom, meron nakikipagsugalan, merong nagda-drugs. Bakit? Kasi gusto nilang maging masaya. Iniisip nila ang mga bagay na ito ang magpapasaya sa kanila. Hindi po ba? Meron din mga taong na-addict sa video games, sa social media. Kasi kailangan natin ng tuwa galing sa labas para tayo lang ay maging masaya sa ating mga kalooban. Di po ba? Pero ang nakakapagtaka, ito po, isipin nyo ito. Bakit pagdating po sa pagiging malungkot, hindi natin kailangan ng tulong galing sa iba? We can be perfectly sad without the help of other people.
Kayang-kaya natin maging depressed na mag-isa. Kaya mo magsimangot kahit na walang tulong sa iba. At minsan nga, pinapasa mo pa yung lungkot mo sa iba. Madalas kapag ikaw ay malungkot, gusto mo yung mga katabi mo, yung mga ibang tao, malungkot din sila. Di po ba? Pagdating po sa pagiging masaya, kailangan mo ng tulong. Pero pagdating sa pagiging miserable, kayang-kaya mong malungkot na mag-isa lang. Diyan tayo eksperto eh. Yung ginagawa nating kawawa at kaawa-awa ang ating mga sarili. Di po ba? Halimbawa na lang po, pagdating po sa pera. Kapag pinag-uusapan natin ang kayamanan, pag tinanong ka, kumusta ka na? Ano po madalas sagot ng ibang tao sa inyo pagdating sa kanilang pera, financial status? Ang isasagot nila, kung ako magtatanong, sasabihin nila, ito po, Father, ang hirap ng buhay. Walang pera. Di po ba? Ganyan ang sagot ng napakarami sa inyo. Aminin. Amen? Pero mamatay man po ang sinungaling. Ano po ang katotohanan? Talaga ba? Wala kayong pera? Meron o wala? Hi. Hello. Di sumasagot yung iba. Ulit po. Tanong, mamatay ang sinungaling. Meron o wala ba kayong pera? Yung totoo. Meron. Hindi po ba? Meron kayong pera. Pero anong script ng napakarami sa inyo? Pang-famas. Pang telenovela, sinasabi, mahirap ako, wala akong pera. Di ako naniniwala dyan. Kasi kung totoong walang pera mga Pilipino, dapat walang tao sa mall. Di po ba? Kung walang pera ang mga Pilipino, dapat walang tao sa palengke. Kung wala kayong pera, dapat walang nagpapaload sa inyo. Maniniwala ba kayong walang pera ang tao, pero meron siyang perang pambili ng Red Horse? Meron siyang pera pang sugal? Merong pera pambili ng drugs. Di po ba? May nag-message po sa akin. Nagtatanong sabi, Father, bakit naman ganyan yung aking mga kamag-anak, yung aking mga kapatid? Feeling nila, bilyonaryo ko dahil ako'y nasa abroad. Lahat na lang pinapaasa sa akin. Akong tinatawagan, kapag wala silang pambayad ng kuryente, ng tubig, ng internet. Father, napatapos ko na itong aking mga kapatid, pati yung mga anak nila, pati pa naman yung mga apo nila. Ako pang gagastos sa gatas. Napagawa na nila yung kanilang mga bahay, paggagaganda-ganda na ng kanilang mga tahanan. Kapag tinatanong ko sila, nasan yung inyong pera? Ang palagi nilang sagot, mahirap ang buhay. Ang daming binabayaran. Isang kayod, isang tuka lang kami. Ikaw marami kang pera dyan. Tingnan nyo na po. Napaka-dramatic ng mga tao. Di po ba? Ang galing nating magpaawa effect. Amen? Yung mga ibang niloko ng kanilang mga asawa sa inyo. Diyan din kayo magaling eh. Number 1 expert sa kalungkutan, yung mga niloko pinagpalit ng kanilang mga asawa. Di po ba? Anong ginagawa ng misis kapag nalulungkot siya? Ginagawa niyang haggard ang kanyang sarili, nilolos niya kanyang sarili. Hindi siya makatulog, nagpupuyat siya. Ngayon mga may sakit sa inyo, diyan din po magaling eh. Nagse-self-pity. Minsan, kapag nag-a-anoint po ako, papasok pa lang ako ng kwarto, umiiyak na yung may sakit. Bakit? Kasi ang akala po ng ibang may sakit, kapag sila ay ina-anoint, nilalagyan ng langis ng pare, akala nila, mamamatay na sila. Mga kapatid, it is called the anointing of the sick. It is not the anointing of the dead. Di po ba? Kaya nga pinagdarasal ka para gumaling ka. Sino naman ang matino na magdadasal para ikaw ay mamatay? Pero yan kasi ang kahinaan ng mga may sakit. Mahina na ang katawan, ginagawa pang mahina ang sarili dahil sa kanilang pag-aalala, dahil sa kanilang masamang kaisipan. Kaya nga po may katotohanan, yung kasabihan, I want you to remember this, that we suffer most first in our mind, more than we suffer in our bodies. Saan nanggagaling yung iyong sakit at pagdurusa? Galing sa katawan mo, galing sa ibang tao, galing sa labas? Hindi.
Nag-uumpisa ang sakit at pagdurusa, kapatid, sa iyong attitude, sa iyong pag-iisip, sa iyong pananaw. Diyan, sa utak mo. Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos kapag nakikita niya na tayo ginagawa nating malungkot at miserable ang ating buhay? Masaya ba ang Diyos kapag nakikita niya na ginagawa mong kawawa at kaawa-awa ang iyong sarili? The answer, we know it. Definitely no. Amen? Dahil basahin niyo man po ang nakasulat sa libro ni Propeta Ezekiel. It is written there that God says, I do not delight in the death and the destruction of the sinners, but I desire their turning away from sin. I desire giving them eternal life. Kita niyo, hindi ninanais ng Diyos na ginagawa mong kawawa at kaawa-awa ang iyong sarili. Pero natutuwa ang Diyos kapag nakikita niya na lumalaban ka, nagsusumikap ka. Natutuwa ang Diyos kapag kahit na hirap ka, nananalig ka, kumakapit ka, umaasa ka pa rin, kapatid. Masaya ang Diyos kapag ginagawa mo ang lahat para maging maginhawa ang iyong buhay, gaano pa kahirap at kabigat ang iyong kalagayan. Diyan natin maiintindihan itong ating nabasang ebanghelyo. Nakakabigla po. Pinuri yung mandarayang katiwala. Siya na nga ang nanloko doon sa mayaman. Dinoktor niya yung utang ng mga tao. Pero bandang huli, siya pang pinuri ng Panginoon. Ang tanong, bakit? Kasi ang kinamamangha ng Panginoon dito, hindi naman po yung pandaraya ng katiwala. Kung hindi nakita niya na kahit na alam ng katiwala na siya'y mapaparusahan, buhay pa rin ang kanyang disposisyon. Hindi siya nagpa-pressure. Hindi niya pinabayaan na pumasok ang stress sa kanyang isip at puso. Nagpatuloy pa rin itong mandaraya, pinaparusahang katiwala na may kapayapaan sa kanyang puso. Napansin niyo po ito sa Ebanghelyo. Nakaisip ang katiwala ng paraan paano maging maginhawa ang buhay niya kahit na mawalan siya ng trabaho. Mabigat na yung sitwasyon niya eh. Pero hindi niya ginawang mas mabigat yung kanyang kalagayan dahil sa kanyang pag-aalala. Amen? Ang nakakabilib po dito ay yung naparusahang katiwala, hindi siya nagpabiktima sa kanyang masamang sitwasyon. At yan din po ang gustong ipaalala ng Diyos sa inyong lahat, mga kapatid. Alisin niyo din po ang inyong victim mentality. Alisin niyo po ang bitterness sa inyong mga puso. Alisin mo ang iyong masamang pananaw sa buhay. Kaya naman natin eh. Dahil binigyan tayo ng espiritu ng tapang, espiritu ng karunungan ng Diyos. Mga kapatid, mahirap na ang buhay. Amen? Huwag mong gagawing mas mahirap ang buhay mo dahil sa iyong masamang pag-iisip at pag-uugali. Maghanap ka ng paraan, kapatid, kung paano mo gagawing mas magaan ang iyong buhay. Maghanap ka ng paraan na kahit na ikaw ay nahihirapan, kaya mo pa rin maging masaya, mabuti, at maginhawa. Amen? Ang ganda po nung aking nabasa, sabi, the path of the plant may be broken, but at least the plant is still alive. Ganda po, no? Pag nabasag ba yung paso ng halaman, patay na yan? Hindi po. Diba? Sipin niyo po yan. Basag man ang paso, buhay pa rin ang halaman. Apply niyo po yan sa inyong buhay. Sira man ang sitwasyon mo ngayon dahil marami kang utang, iniwan ka ng asawa mo o nag-aaway kayo, nilayasan ka ng anak mo, ayaw ka ng mga katrabaho mo, chinichismis ka, sinisiraan ka ng ibang tao, meron ka malubhang sakit. Kapatid, ang mas mahalaga, buhay ka pa rin. Amen? At habang buhay ka, pwede mong mapili na maging masaya sa gitna ng hirap ng iyong buhay. Habang buhay ka, pwede mong piliin na paglingkuran ng Diyos. Dahil habang ikaw ay nagsuserve sa Panginoon,
Nakikita niya yan at diyan kanya mas pagpapalain pa. Halimbawa, kung hirap na hirap ka, pobre ka, wala kang pera. Pero kapag kumakain ka, pwede mo pa naman piliin na pasarapin yung iyong pagkain. Kung ang kaya mo lang naman na mabili ay kanin, siguro naman hindi po ganun kamahalang toyo. Bumili ka pa ng mantika. Sarap po yan, no? Pero anong nakakasarap sa pagkain? Hindi lang po yung kinakain nyo, kung hindi yung pagpapasalamat mo habang kumakain ka. What makes the food delicious is not only the delicious food, but your gratefulness when you eat. Mga kapatid, ang mabuting balita, may magagawa ka para sumaya at sumarap ang buhay mo ngayon. Amen? Ano ngayon? O hindi ka kinakausap niyang iyong asawa, pabayaan mo siya. Ini-snub ka, isnabin mo din. Ayaw kang kausapin, huwag mo kakausapin. Kung gusto mo maghanap ng kausap, lumabas ka sa kanto, ang dami dyan, 24 hours, standby. No? Libre lang, kausapin mo. Alam nila lahat ng kwento. Hindi naman ibig sabihin, kapag mayroon kang problema, katapusan na. Amen? Your problem is not your death sentence. You can still do something about it. You can still improve your situation. May kakilala nga po ako. Niloko siya ng asawa niya eh. Anong ginawa ng misis? Di nagsumba, nagpaka-sexy. Pero habang nagsusumba, ano nangyari? Nakakilala ng mas maraming kaibigan. Nawili siya, sumaya siya, pumayat siya, mas gumanda. Nakita ulit siya ng kanyang asawa na in love. Bumalik yung kanyang asawa sa kanya. Tingnan nyo na po, naka-down siya. Pero hindi niya pinili na manatiling naka-down. Ang kasabihan nga, when you are in a hole, stop digging. Nahulog ka na nga sa hukay eh. Huhukayin mo pa, lumalim ka, natambunan ka dyan. Alam niyo po, bawat Sabado, naghihiling mass dito sa parokya. Bilib na bilib ako sa mga nagpapadasal, lalong-lalo na yung mga may cancer. Bakit? Isipin niyo po, nanggagaling sa mga malalayong lugar, nagigising ng maagang-maaga, yung mga iba umaalis, 2 o'clock na madaling araw, 3 o'clock. Meron pa nga po, nanggagaling pa ng Quezon Province, 1:00 ng madaling araw, maglalakbay papunta dito sa parokya. Nagtitiis kahit na nahihilo, puyat, nalapit, magpapa-pray over, magpapa-anoint. Daig pa yung mga nakalapit po dito sa parokya. Pagkalapit-lapit na lang po ng mga ibang bahay dito, ang tatamad sa pagsisimba. Naririnig na nga po yung boses ko, hindi pa makasilip dito sa parokya. Di po ba? Sa tingin niyo po, sino yung mas pagpapalain? Yung nag-e-effort o yung walang ginagawa? Alam natin ang sagot dyan. Naalala ko nga po nung ako'y nasa katedral pa, yung aking first assignment. Habang ako'y nasa opisina, merong isang lalaki, pagkalaki-laki ng katawan, lumapit po, pumunta sa office, humihingi, nagpapalimos. Ang ganda po nung polo na kanyang sinusuot. Kinausap ko po, sinabihan ko, Kuya, ayaw mo magtrabaho ka muna kahit magwalis ka lang sa loob ng simbahan. Pagkatapos bibigyan kita ng pera. Alam niyo po kung anong sabi sa akin? Ito, Father, bigyan niyo na lang po ako ng pera kasi baka malukot po yung polo ko, sabi niya. Ayaw ko pong pagpawisan. Wow, sabi ko. Daig pa ako. Ako nga, kailangan mo na sumakit ang panga ko sa kakasalita eh. Kailangan ko muna pagpawisan na nakasuot ng chasuble at ng sutana bago ako bigyan ng donation. Itong tao, wala mang ginawang ka-effort. Gusto, agad. Bigyan mo ng pera kahit na hindi magbanat ng boto. Yan ang kinakainis ng Diyos. Ang mga batugan, yung mga walang ginagawa, yung mga pabigat na umaasa na lang. Amen? Yan, naalala ko din po, mag-anniversary na po ang kanyang kamatayan. Yung dating nagsaserve sa barangay namin sa pinanggalingan ko pong parokya, si Kuya Alan. Siya po ay tatay. Yung dating seminarista, ngayon po pari na, si Father John Lu. Salamat sa Diyos, napatapos ko po siya. Namimiss ko po tong taong ito, si Kuya Alan, kasi nung nandun po ako sa dating parokya, kahit na putol ang paa niya dahil po sa diabetes, naka-prosthetic leg na lang po siya. Alam niyo po,
Napakabait niya, nagseserbisyo sa barangay. Siyang nagdadrive ng barangay patrol. Hinahatid po yung mga may sakit, mga mahihirap sa ospital. Kakilala po niya lahat ng mga politiko, mayor, vice mayor, councilor, governor, board member. Pag po kailangan ng tao ng financial assistance, siya po mismo pupunta sa munisipyo, sa Kapitolyo. Nakakabilib po kasi, hindi niya iniisip yung sakit niya, pero masaya siyang tumutulong sa mga may sakit. Sa kasawiang palad nga po, nabawian po ng buhay si Kuya Alan. Pero hindi ko po makalimutan kasi nung naghihingalo po siya'y nasa ICU. Nandun pa rin po yung kanyang cellphone nakalapit sa kanya. Nagre-ring pa rin po. May mga tumatawag na mga may sakit. Hindi nila alam na nandun na siya sa ICU, sa hospital, nag-aagaw buhay. Pero nagpapatulong pa rin po sa kanya. Nung pong nawala na itong si Kuya Alan, nung nalagutan na po siya ng hininga, alam niyo po nabigla yung kanyang pamilya kasi ready na po ang lahat dun sa kanyang libing. Nung pong nawala na si Kuya Alan, nabigla po yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak kasi okay na pala, hinanda na niya yung kanyang lamay, yung kanyang libing. Pumili na siya ng kabaong, may kinausap na siyang service, ang kulang na lang po yung damit. Isipin niyo po yan, no? Hanggang huli, ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao. At hindi po ba yun ang kabanalan? Hindi po nakita ng taong ito na siya'y kawawa. At hindi rin niya ginawang kaawa-awa ang kanyang sarili. Ikaw kapatid, kumusta ka na? Kayo pong mga kumpleto pa ang inyong pangangatawan, malakas pa kayo, wala namang kayong sakit. Kayo pong mga buhay at humihinga. Sana mas higit pa ang iyong magawa na pagtulong sa iba. Hindi lang yung gawin mong maginhawang iyong buhay, pero kaya binuhay ka ng Diyos para gawin mo ding maginhawa ang buhay ng iyong mga kapwa. Di po ba? Sana gawin nating mas masaya, mabuti at maginhawa ang ating buhay. Huwag tayo magiging pabigat sa iba. Dahil yan ang kinagagalak at kinatutuwa ng ating Diyos. Tingnan mo, mas pagpapalain ka ng Diyos dahil hindi mo ginagawang malungkot at miserable ang iyong buhay. Amen? Kaya magdasal po tayo mga kapatid. Alam ko po, mahirap ang buhay. Marami tayong dahilan para maging malungkot. Pero isa lang ang mabuting dahilan natin para maging masaya. Na meron tayong isang Diyos na nagmamahal sa atin. Meron tayong isang Diyos na tumutulong sa atin. Kaya magsumikap ka pa. Piliin mo nangumiti, maging masaya, gawin mong maginhawa ang iyong buhay at ang buhay ng iba. Makikita mo, pupunuin ka ng grasya ng Diyos dahil kamukha niya. Hindi ka sumusuko, lumalaban ka, na merong pag-asa, hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, nagmumulang paparitot, maghuhukom sa mga nabubuhay at ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Tungkulin natin gamitin ang mga kaloob ng Diyos at mga pagkakataon sa buhay ng buong husay at ng may malawak na pananaw. Magpakumbaba tayong manalig at idalangin natin ang tulong ng Diyos sa lahat ng ating adhikain at gawain. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at ibang mga pinuno ng simbahan,
Naway hindi sila magsawa sa pang-aaral at katapatan sa pangangalakal, katarungan para sa mga dukha at pangingimbabaw ng mga espiritual na pagpapahalaga sa kasaganaang material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong laiko at lahat ng nanunungkulan, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan sa pagtataguyod ng katarungan at kapakanang pagkanghalahatan sa halip ng pagsisikap para sa sariling kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pinaghabilinan ng edukasyon ng kabataan, naway tubdin nila ang kanilang tungkulin na parang isang misyon at hindi para sa material na kapag-kinabang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, pagkaloob mo sa aming pakikinabang mabuti ang mga pagkakataon sa buhay na ito, alang-alang sa piging na walang maliw, na inihanda mo sa langit para sa amin. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang mga pinapahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral, sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan
Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Maawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya namang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtutubos na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy pa rin po ang pagtanggap ko ng mga prayer request na dadalhin natin doon sa Roma kay Padre Pio o kaya naman po doon sa Portugal sa Fatima
o sa ating mahal na ina nagpakita doon sa Lourdes sa France. So bago po ang November 10, no, pwede nyo pong padala via email. No? Makikita nyo po ang aking email address dyan sa Facebook, o kaya pwede nyo pong i-message sa aking messenger dyan po sa Facebook. Basta check nyo lang po yung may blue check. No? Doon nyo po padala yung inyong prayer request. O kung gusto nyo naman po ay physically na pumunta dito sa parokya, pwede po naming tanggapin at nag-uumpisa na po na kolektahin, no? Yung mga prayer request nyo para maidala doon sa Roma. No? Kahit na hindi po kayo makakasama sa akin physically, kahit na po sa diwa, in spirit, kasama po namin kayo sa paparating na pilgrimage doon sa Roma, sa Europe in November. So muli po sa inyong lahat, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan, mahirap na ang buhay, huwag niyo nang pahihirapan pa. Kawawa na tayo, pero nagiging mas kawawa ka. Kaawa-awa dahil sa iyong pag-iisip. You have the power to choose to be happy. You have the power to correct what is wrong in your life. Ang nakakabilib doon sa mandarayang katiwala ay hindi siya nagpa-stress. Naghanap pa rin siya ng paraan para guminhawa ang kanyang buhay. Sabi ng ating Panginoon, gamitin mo ang iyong karunungan. Anong magandang gawin pag ikaw ay nalulungkot? Magkape ka. Magkape, hindi lang po yung iniinom, pero spell kape, K-A-P-E. No? Kalakasan at pag-asa sa Ebanghelyo. Kape. Kalakasan at pag-asa sa Ebanghelyo. Ang bibigay sa atin talaga ng lakas para pagpatuloy ay ang salita ng Diyos. Nasa mabuting balita yan. Alam ko mahirap maging masaya, mahirap na magpatuloy na walang direksyon. Meron nang iniwan sa atin ang Diyos na utos, kanyang kagustuhan. Makikita nyo yan, maiintindihan nyo yan kung nakikinig kayo at nagbabasa ng mabuting balita. I think hindi rin po coincidence na ngayong linggo binasa natin yung mga pagbasa tungkol sa corruption. Ngayong linggo, merong isang massive protest po nangyayari doon sa Maynila. Pero sabi ko nga, wag lang tayong magmarcha, wag lang tayong magsisigaw, pero unahin natin sa pagbabago ng ating mga kalooban. Kita niyo po, paalaala, yung mga pagbasa natin na may kapalit ang corruption. Ang mga korap ay mapaparusahan din. Kaya piliin mo na maging mas tapat sa Diyos. Kahit na mahirap ang buhay, ikaw ng patas na lumalaban, pero tila ba hindi umaangat ang iyong buhay, huwag kang mag-alala, kapatid. It pays to be good and faithful. Amen? Tandaan niyo po yan. May mas mabuting kapalit, may mas mabuting gantimpala ang pagiging mabuti at tapat sa Diyos, sa kanyang kagustuhan. Kaya po, para sa niyo pong assignment, dalawa po. Una, gawin niyo pong habit ngayong linggo ang makinig sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa marami sa inyo na ginagawang morning kape itong ating misa. No? Pampalakas daw, daily inspiration nila ang ating misa. Maraming salamat po. Pero may kadugtong dapat yon. Dapat ina-apply mo kung ano yung mga natututunan mo sa loob ng misa. Because knowledge without action is just imagination. Tandaan niyo po yan. Hangin lang ang karunungan na hindi mo binubuhay. Yan po yung ating ipagdasal at iniiwan ko sa inyong lahat.
Ano man ang inyong napulot sa banal na misa sa salita ng Diyos, sana isabuhay niyo para ang inyong buhay ay maging liwanag at pagpapala. Di lang sa inyong pamilya, kundi para sa ating buong bansa at sa buong mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.